Dominant Protector. Credit to the author. 2,681-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naisip ni Uncle Zo na si Terence ay nagpapanik dahil naisip niya ito, dapat ba tayong mag-isip ng paraan para pigilan si Irving sa kanyang paraan? Bakit hindi mo ipagkalat ang balita at gawin ang Hidden House York at ang tagong-bahay na si Hale na mawala ang lahat ng kanilang mga mukha? Kahit napakasalan ni Carla si Irving sa hinaharap, ang dalawang bahay ay magkakaroon pa rin ng sama ng loob sa isa't isa, at hindi na sila magtatagpo sa isa't isa, at hindi na sila magtatagpo sa isa't isa. Leroy, makinig ka sa akin, kahit anong gawin mo, kailangan mo akong bilhan ng oras. Hindi natin hahayaan na makuha ni Irving ang gusto niya, hindi rin natin hahayaang hawakan niya si Carla, naiintindihan mo ba? Walang oras si Terence para magpaliwanag sa pangalawang kapatid, kailangan niyang mag-utos. Okay. Naguguluhan si Uncle Zo kung bakit hihilingin sa kanya ni Terence na pigilan ito, ngunit pumayag pa rin siya. Hulaan niya na gusto ni Terence na mabaygo ang bagay na ito, at pagkatapos na malantad ito, ang Hidden House na si York ay tiyak na hindi magpapakasal sa Hidden House na si Hale dahil walang natalo si Carla. Baka magkabalikan pa sila at mag-away. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Tito Zo kung bakit hindi niya ito mahawakan. Saganang kanya, kung sinamantala sila ni Irving ngunit hindi gumawa ng anumang bagay, kung gayon ang Hidden House na si York ay mas magagalit. Ito ay mas mabuti kaysa kay Carla na hindi natatanggap ng anumang pagkalugi. Gayunpaman, ito ang utos ni Terence, at kinailangan itong sundin ni Tito Zo. Medyo nag-alala siya, ngunit si Irving ay hindi tanga, paano kung hindi niya ako pakinggan kung susubukan kong bumili ng oras. Kung hindi mo maantala, hindi mahalaga kung nalantad ka. Patumbahin mo lang muna si Irving. Sabi ni Terence. Natigilan si Tio Zo. Hindi niya maintindihan ang iniisip ni Terence. Kinuha lang siya ni Terence at ginawa siyang especially iya sa Hidden House Hale. Wala pa nga siyang ginagawa at tumambad na siya. Hindi ito sa interes ni Terence, di ba? Huwag kang mag-alala kahit malantad ka. Sumunod ka na lang sa akin mula ngayon. Kailangan ko lang ipakalat ang balita at ang Hidden House na si Hale ay hindi maglalakas loob na hawakan ka. Sabi ni Terence habang pinapakain niya si Tito Zo ng tableta. Nakuha ko. Alam ni Uncle Zo na determinado si Terence na gawin ito, ngunit wala na siyang dapat ipag-alala. Ito ay isang magandang bagay na magagawang sundan si Terence sa lahat ng oras, kaya mabilis siyang pumayag. Nasaan ka? Punta na ako. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos magbigay ng utos kay Tito Zo. Nasa Presidential Suite 2,909 ako ng Deves Grand Hotel sa lungsod ng Deves, na malapit sa bayan ng Firecliff. Kabisado ni Uncle Zo ang address at direktang sinabi kay Terence. Okay, I know. Hintayin mo ako. Dahil doon, ibinaba ni Terence ang telepono at lumabas ng kwarto. Nagulat sina Cheryl at Yasi nang makitang nagmamadaling lumabas si Terence. Terence, anong ginagawa mo? Tanong ni Miss, nakatingin kay Terence ng kakaiba. Cheryl, may nangyari sa kaibigan ko, kailangan ko nang lumabas. Dapat maaga kayong matulog ni Yas, baka hindi na ako babalik mamayang gabi. Mabilis na sabi ni Terence. Okay. Hindi na nagtanong pa si Cheryl matapos makita ang pagkataranta ni Terence. Si Yasi ay nalilito. Tumawag lang si Trevor para magtanong tungkol sa mga galaw ni Terence at papaalis na si Terence. Ano ang koneksyon? Ngunit hindi pinigilan ni Yasi si Terence na umalis, hindi siya inutusan ni Trevor na gawin iyon, at kahit na gawin niya iyon, makakahanap siya ng dahilan para gawin iyon. Naramdaman lang ni Yasi na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Hidden House York. Hindi niya alam kung mareresolba ito ni Terence. Hindi pumunta si Terence sa bakuran upang magmaneho, ngunit pumunta sa likod ng villa kung saan nakatira ang mga espiritong hayop. Kumaway siya, Little Feng, lumabas ka. Dalhin mo ako sa Deves City. Mula dito sa lungsod ng Deves, ito ay karaniwang 3 oras na biyahe.
Kahit na si Terence ay isang makadyos na driver, hindi siya makakarating doon sa maikling panahon. Kakailanganin niya ng hindi bababa sa 2 oras, at magkakaroon ng maraming pagbabago. Gayunpaman, hindi na kinailangan ni Terence na magmaneho dahil nasa kanya ang Purple Lightning Beast bilang kanyang trump card. Ang bilis ng Purple Lightning Beast ay mas mabilis kaysa sa isang kotse, mas mabilis pa kaysa sa karamihan ng mga practitioner. Lalo na pagkatapos na itaas ni Terence ang lakas ng Purple Lightning Beast sa Mystic Late Phase Peak, ang bilis at tibay nito ay mas mataas. Hindi nagtagal ang pagtakbo mula sa lungsod ng Stonegate hanggang sa lungsod ng Deves. Hindi ito ginamit ni Terence dahil sa kakaibang hitsura nito. Hindi ba siya maghahanap ng maraming tao kung sakayin niya ito sa mga lansangan? Ngunit walang masyadong pakialam si Terence tungkol dito ngayon, lalo na't gabi na. Roar roar. Tumugon ang Purple Lightning Beast at tumakbo sa gilid ni Terence. Sinaksak ito ni Terence at hinayaan itong tumakbo patungo sa direksyon ng lungsod ng Deves. Hindi alam ni Terence ang eksaktong lokasyon, ngunit alam niya ang pangkalahatang direksyon. Ginamit ni Terence ang kanyang telepono para hilahin ang navigation map sa katawan ng Purple Lightning Beast at binago ang ruta ng Beast ayon sa mga direksyon. Ang bilis ng Purple Lightning Beast ay mailalarawan lamang bilang ang bilis ng hangin at kidlat, mas mabilis pa kaysa sa butterfly microsteps ni Terence sa buong bilis. Hindi rin mabagal ang chinggang ni Terence, ngunit kulang ito sa tibay. Hindi nito mapapanatili ang bilis na ito hanggang sa Disway City, at kahit na magagamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery para mabawi ang kanyang enerhiya, mas mabagal pa rin siya kaysa sa Purple Lightning Beast. Si Irving, sa kabilang banda, ay dahan-daang naliligo. Bagamat balisa siya, hindi siya tanga na hindi makapaghintay na mapunta sa utak niya ang kanyang tamad. Sinimulan na niya ang pag-record ng video, at kung si Carla ang magkusa na humingi ng sex ay gagana ito. Kung siya ang magkusa, kung gayon ang pag-record ng video ay magiging walang kabuluhan, kaya kailangan niyang maghintay hanggang ang epekto ng gamot na ininom ni Carla ay hindi makontrol. Kaya't walang pakialam si Irving na maligo ng mas matagal. Napatingin siya sa kanyang mga binti na palakas ng palakas, sobrang pagmamalaki. Bagamat maraming beses nang nabali ang 2 paa na ito, mula nang magsimula siyang magsanay ng 1,000 paa, ang 2 paa na ito ay naging parang bakal na paa. Kailangan lang niya ng 2 beses upang makabisado ang unang anyo, at inaabangan ni Irving ang sandaling ito. Dapat malaman ng isa na ang Thousand Legs martial art ay lubhang kakaiba. Bagaman ito ay isang panloob na martial art, kapag ginamit ito, maaari nitong makamit ang epekto ng parehong panloob at panlabas na paglilinang. Sa isang banda, maaari itong lumikha ng ilang mga binti, at sa kabilang banda, ang bawat binti ay kasing tigas ng pamamaraan ng bakal na binti ng panlabas na martial art. Masasabing kahit mahirap linangin ang martial art na ito, marami itong pakinabang. Si Tio Zo ay naghihintay sa labas ng silid, na binibigyang pansin ang mga nangyayari sa silid. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nasa shower pa rin si Irving habang tumatagal, mas mabuti. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang mag-aksaya ng oras. 2,682. Sa wakas, natapos ni Irving ang kanyang pagligo at lumabas ng banyo. Tiningnan niya si Carla sa kama at nalaman niyang wala pa rin itong malay. Wala namang mali sa katawan niya kaya hindi pa nag-i-effect ang gamot. Ngunit hindi nakapagtataka, si Carla ay nakoma, nakahiga sa kama nang hindi gumagalaw, kaya makatwiran na ang gamot ay mas mabagal na magkabisa kaysa sa mga normal na tao. Medyo nababalisa si Irving, ngunit alam niya na hindi niya ito mamadaliin, kaya nasabi na lang niya ng walang magawa, Uncle Zo. Ano ang problema, Master Bing? Kanina pa nakatayo si Uncle Zo sa entrance ng inner room, at agad niyang itinulak ang pinto at pumasok nang marinig ang tawag ni Irving. Tito Zo? Hindi pa nagkakabisa ang gamot, ayos lang ako, pwede mo naman akong kausapin. Sabi ni Irving. Okay. Tumingin si Tio Zo kay Carla sa kama at nakahinga ng maluwag, Master Bing, may magandang kasabihan, huwag kang matakot na malate kapag tapos ka ng magluto. Para maging ligtas, dapat kang maghintay hanggang magkabisa ang gamot ni Carla. Kung hindi man, kahit na i-record namin ito, hindi ito magiging ganito. Alam ko na.
Tumango si Irving, kaya naman hiniling kong pumunta ka rito at kausapin ako. Nako, Master Bing, aphrodisiac ang gamot na ito, pero paano kung lumaban si Carla? Alam mo rin naman na may mga taong malakas ang loob ay hindi madaling sumuko. Paano kung patuloy siyang lumalaban? Sinimulan ni Uncle Zo na takutin si Irving, umaasa na maantala niya ang plano, kaya sa tingin ko, pagkatapos magkabisa ang gamot na ito, ganap na maipapakita ang epekto. Kapag si Carla ang nagkusa na magtanong, magagawa mo. Hindi problema yan. Huwag kang mag-alala. Napakalakas ng gamot ni Sumaowang. Matapos itong inumin, ang isa ay nasa kalahating confused state of fantasy. Ang nakikita niya ay hindi totoo. Papasok siya sa isang ilusyon na mundo at akala niya ako ang lalaking gusto niya. This way, she will act naturally and submissively, as if she's asking for sex. There one. Kahit na napagtanto niya na may mali pagkatapos namin, magkakaroon pa rin kami ng recording. Kung ipipilit namin na siya ang nagpasimula nito, ang Hidden House York ay walang magagawa kundi ang aminin ang pagkatalo. Sabi ni Irving. I see. This potion is so awesome. Napabuntong hininga si Tio Zo. Tama. It's pretty awesome. Tignan mo kung sino ang gumawa nito. Tuwang-tuwang sabi ni Irving. Lumipas ang oras, segundo sa segundo, unti-unting namumula ang mukha ni Carla, ito ang senyales ng pag-epekto ng droga, kalahating oras na ang lumipas mula noong tinawagan ni Uncle Zo si Terence, ang puso ni Tito Zo ay labis na nababalisa, malapit nang magkabisa ang gamot, si Irving ay malapit nang sumabak sa labanan, ngunit si Terence ay hindi pa rin lumitaw, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin ito sa kanyang sarili. Sa katunayan, narating na ni Terence ang paligid ng lungsod ng Deves at nagmamadaling lumapit. Ang Purple Lightning Beast ay napakabilis na, at si Terence ay hindi huminto kahit isang segundo. Little Feng, all the best. Malapit na tayo sa destinasyon natin. Roar roar. Ang Purple Lightning Beast ay nagpakawala ng isang matagumpay na dagindong, at ang bilis nito ay lalong lumakas. Hulaan ni Terence na malamang na naramdaman nito na malapit na itong makarating sa finish line at sumabog. Sa silid ng hotel, nagsimulang bumilis ang paghinga ni Carla, at nagising ang buong pagkatao niya mula sa koma. Ang kanyang mga mata ay naging malabo, at ang kanyang maselang maliit na mukha ay naging isang lutong shell ng alimango. Isang kakaibang pagnanasa ang nagpaungol sa kanya. Medyo nahihiya si Carla, hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Naalala niya na naglalakad siya at nakikipag-chat sa kanyang pinsan, at sa sumunod na sandali, wala siyang alam. Sa isang kisap mata, nasa kakaibang lugar na sila. Hindi na bata si Carla, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pakiramdam na ito. Minsan siya ay magkakaroon ng wet dreams, at ang pakiramdam na ito ay katulad ng mga wet dreams. Ang reaksyon ni Carla ay nagpasaya kay Irving. Huminga siya ng malalim at bumaling kay Tito Zo. Tito Zo, papasok na ako, magbabantay ka sa pinto, huwag magpapasok ng sinuman. Oo. Walang pakialam na sagot ni Uncle Zo sa labas, ngunit siya ay nagpapanik sa loob. Wala pa si Terence, kaya kailangan niyang maging handa. Si Uncle Zo ay umatras sa pintuan, handang maghintay kay Terence, ngunit binibigyang pansin din niya si Irving. Kung kikilo si Irving, agad niyang mawala ng malay si Irving, ngunit may ilang oras pa. Kakabisa lang ng gamot sa katawan ni Carla, may ilang minuto pa bago ang aktwal na pagkilos ni Irving. Sa katunayan, hinihintay din ni Irving si Carla na ipatawag siya. Kahit nauuhaw siya, hindi niya kayang maghintay ng ganito katagal. Naramdaman ni Carla na may pumasok sa kwarto. Lumingon siya at tumingin kay Irving. Sa kanyang mga mata, si Irving ay hindi si Irving, ngunit siya ay naging Terence. Ito ang natural na epekto ng gamot. Nang makita si Terence, ang puso ni Carla ay napuno ng kagalakan. Hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Terence, nananaginip ba siya? Naramdaman ni Carla na hindi ito makatotohanan, dahil nasa bahay siya kanina, paano niya nakitang tulala si Terence? Kaya, ang lahat ng ito ay maipaliwanag lamang bilang isang panaginip, parang nananaginip siya tungkol kay Terence sa gabi, at nakita niya ito sa kanyang panaginip dahil na-miss niya ito ng sobra. Gayunpaman, kahit sa panaginip, ayaw palampasin ni Carla ang pagkakataong ito.
Kung hindi niya makita si Terence sa realidad, sa panaginip lang niya makikilala si Terence. Dahil akala niya panaginip lang iyon, nakalimutan ni Carla ang pagiging mahiyain niya. Anyway, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong uri ng wet dream, at may nagawa na siya kay Terence noon. Halika! Gustong bumangon ni Carla para salubungin si Terence, ngunit naramdaman niyang medyo mabigat ang kanyang katawan, kaya binati niya si Terence. Hehe, beauty, andito na ako. Narinig ni Irving na tinatawag siya ni Carla at hindi niya napigil ang mapangiti. Nakakamangha ang gamot na ito, kailangan niyang purihin si Sumaowang nang makabalik siya. Nakatayo si Uncle Zo sa pintuan, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang kamay ay nasa pintuan na, kung si Irving ay talagang maglakas loob na hawakan si Carla, siya ay susugod. Halika! Nakita ni Carla si Terence na nakangiti ng nakakuloko at hindi lumapit. Medyo nababalisa siya at sinabing, ano ang ginagawa mo habang nakatayo dyan? Bilisan mo at lumapit ka, na miss kita. Hehe, sasama ako. Hindi na napigilan ni Irving ang tukso at sumugod siya kay Carla. Terence, dahan-dahan. Nakita ni Carla na sabik si Terence at hindi niya maiwasang mapangiti, ngunit wala siyang inis sa kanyang puso. Natuwa siya sa kanyang alindog. 2,683. Bang! Kasabay nito, itinulak ni Tito Zo ang pinto at nagmamadaling pumasok-papasok na si Irving sa labanan, kaya natural, kailangan niyang kumilos. Nang tawagin siya ni Carla na Terence, natakot si Irving kaya huminto siya at tumingin sa kaliwa at kanan. Ano Terence? Nasaan si Terence? Sa susunod na sandali, si Tito Zo ay sumabog sa pintuan. Naisip ni Irving na si Terence ay talagang narito, at siya ay nahulog sa lupa sa gulat. Gayunpaman, lumingon siya at nakitang si Tito Zo iyon. Galit na galit siya, what are you doing? What are you doing here? Are you trying to scare me to death? Ako. Ang isip ni Uncle Zo ay umiikot, hindi niya alam kung dapat ba niyang ilantad ang kanyang sarili sa sandaling ito, ngunit narinig din niyang tinawag siya ni Carla na Terence, at nakaisip siya ng isang plano. Master Bing, narinig kong tinawag niya si Terence, at akala ko nandito si Terence. Natakot ako kaya pumasok ako para protektahan ka. Narinig mo rin. Akala ni Irving ay mali ang narinig niya dahil sa kanyang pananaw, hindi dapat magkaroon ng anumang interaksyon sina Carla at Terence. Si Carla ay hindi lumabas sa buong taon, at si Terence ay walang magandang relasyon sa hidden house na si York, kaya hindi siya maaaring bumisita sa kanya. Akala niya mali ang narinig niya, pero hindi niya inaasahan na maririnig din ito ni Tito Zo. Oo. Kaya akala ko nandito si Terence. Mabilis na tumango si Uncle Zo. Hindi, ayos lang. Pwede ka munang umalis. Nakakunot ang noo ni Irving habang winuwagayway ang kanyang kamay, senyales na umalis na si Tito Zo. Oh, okay. Natuwa si Irving na matagumpay siyang binili ni Tito Zo at nag-alinlangan siya. Higit sa lahat, hindi niya inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Lumabas ng kwarto si Tio Zo at patuloy na sinusubaybayan ang bawat kilos ni Irving. Sa pagkakataong ito, halatang nag-aalangan si Irving. Gulat na tiningnan niya si Carla ngunit hindi siya nang ahas na sumulong. Ano? Anong tinawag mo sa akin? Maingat na tanong ni Irving. Gayunpaman, hindi marinig ni Carla ang sinasabi ni Irving. Naramdaman lang niya na nag-iisa si Irving. Ang kanyang paningin at pandinig ay nasa sarili niyang mundo ng pantasya. Hindi niya narinig ang pag-uusap ni na Irving at Tito Zo. At ang hitsura ni Tito Zo ngayon, ginawang staff ng hotel ni Carla, kaya sinabi ni Carla, Terence, staff ba ng hotel iyon? Anong ginagawa niya dito? Malinaw itong narinig ni Irving sa pagkakataong ito, talagang tinawag ni Carla ang pangalan ni Terence. Nanlamig ang likod niya, at tumutulo ang malamig na pawis sa noo. Medyo natakot siya. Oo. Kung may lumitaw mula sa Hidden House York, si Irving ay hindi matatakot, ngunit ang pangalang Terence ay nakalikha na ng anino sa kanyang puso. Nang marinig ni Carla na tinatawag si Terence, alam niyang si Terence ang malamang na syota ni Carla. Sa sobrang takot niya ay nagsimulang mag-crack ang kanyang mga binti, halos lumuhad siya sa lupa.
Carla, ang taong gusto mo ay si Terence. Si Carla ay nasa sarili niyang mundo ng pantasya, at dahil sa epekto ng aphrodisiac, ang pantasya ni Carla ay hindi maaaring hindi na maging malabo. Nang marinig ni Carla ang mga salita ng bersyon ni Irving ng Terence, natural na narinig niya ito bilang hiniling ko sa waiter na magdala ng kondom. Kaya, namula ang mukha ni Carla at nahihiya siyang samaway, sa tingin ko ay hindi ko kailangan ng kondom. Panaginip lang din naman. Hindi ako mabubuntis. Namulat ang mga mata ni Irving, hindi alam kung ano ang ibinubulong ni Carla sa kanyang sarili. Iba kaya ang sinabi ni Carla sa sinasabi niya. Iyon ay hindi pa nagamit ni Irving ang gamot na ito noon, at ngayon ang unang beses niyang gamitin ito, kaya hindi siya masyadong pamilyar sa mga epekto nito. Terence, anong ginagawa mo? Tara, nami-miss na kita. Hindi masasabi ni Carla ang isang bagay na napakatapang sa totoong buhay, ngunit naisip niya na nananaginip siya, kaya natural na mas matapang siya. Ako. Tumingin si Irving kay Carla sa kama, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinapakan ang kanyang mga paa. Inisip niya ang kanyang kinabukasan, inisip ang matinding puot sa pagitan nila ni Terence, at sa wakas ay nakagawa siya ng mahirap na desisyon, at iyon ay ang magmadali. Tapos na ang ginawa, paano kung nagalit si Terence? Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng alyansa sa kasal sa hidden house na si York, at si Carla ang magiging babae niya, ano ang kinatatakutan niya? Dagdag pa, ang mga salita ni Carla ay nagpaalala kay Irving na kung mabuntis niya si Carla sa pagkakataong ito, siya ay magiging kakampi niya sa hinaharap. Ano ang dapat ikatakot kay Terence? Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Irving na ibigay ang lahat. Sumugod siya at nakarinig ng malakas na kalabog sa likod niya. Muntik na namang malaglag ang puso ni Irving sa kanyang dibdib. Lumingon siya at nakita si Tito Zo na nagmamadaling pumasok, nakatayo sa pintuan. Damn, Tito Zo? Nababaliw ka na ba? Ano ang gusto mo ngayon? Galit na galit si Irving ano ang nangyari kay Tito Zo ngayon. Sinusubukan ba niyang takutin siya hanggang mamatay? Ay! Kinabahan si Uncle Zo. Bakit wala pa si Terence? Ngunit wala siyang pagpipilian dahil nagpa siyang sundan si Terence, hindi niya ito dapat pagsisihan. Huminga siya ng malalim at nagpas siyang patumbahin si Irving, ngunit nang malapit na siyang sumugod, isang tinig na nagpasaya sa kanya mula sa likuran. Ako ang sumipa sa kanya. Lumitaw si Terence sa pintuan at sinipa si Tito Zo. Nahulog si Uncle Zo sa kwarto at nawala ng malay. Terence. Nagsimulang manginig ang mga binti ni Irving nang makita niyang sumulpot si Terence sa likod ni Tito Zo. Hindi na niya pinaghihinalaan si Tito Zo sa ganang kanya, si Terence ang nagpasipa kay Tito Zo. Irving, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino siya? Tumingin si Terence kay Carla sa kama, nang makitang nakabihis na ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang makita ang humihingal na mukha ni Carla, alam niyang nagkaroon ng bisa ang gamot. Kung siya ay dumating mamaya, ang mga bagay ay magiging mahirap, at least si Tito Zo ay malantad. Ako. Hindi ba siya ang Carla ng hidden house na si York? Napailing na sagot ni Irving, Terence. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Ang bagay na ito ay tila walang kinalaman sa iyo. Wala ka bang sama ng loob sa hidden house, York? Oo, pero sasabihin ko sa'yo ngayon, bakit ako may sama ng loob sa hidden house, York? Tumingin si Terence kay Irving at mahinang sinabi, si Carla ang una kong pag-ibig, at ang katayuan ko noong panahong iyon ay hindi sapat para sa kanya, kaya may sama ng loob ako sa hidden house, York, naiintindihan mo ba? Sa kasalukuyang katayuan ni Terence, natural, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkalat ng kanyang nakaraan. Kahit alam ng mga nakatagong bahay na wala siyang pinanggalingan at walang makapangyarihang tao sa likuran niya, sapat na ang lakas niya para manginig ang mga ito. 2,684. Nandito ngayon si Terence dahil handa siyang harapin ang nakaraan at harapin ang relasyon nila ni Carla, kaya sinabi ni Terence kay Irving ang totoo. Ha! Si Irving ay natigilan at natulala. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong uri ng relasyon sina Terence at Carla.
Hindi siya natakot noong kinidnap niya si Carla noon, pero ngayong nalaman niya na si Carla ay babae ni Terence, natakot talaga siya. Boss Terence, hindi ko alam ang tungkol dito, kaya hindi mo ako masisisi kung hindi mo alam. Dahil babae mo siya, aalis ako ngayon, wala siyang gagawin para sa akin. Mamaya, Boss Terence. Aalis ka ng ganun-ganun lang. Sa tingin mo posible ba yon? Tumingin si Terence kay Irving na may kalahating ngiti. Kung ganun pwede mo akong parusahan. Baliin mo ang mga paa ko. Tatayo talaga ako dito at hahayaan kitang batukan. Sabi ni Irving. Baliin mo ang mga paa mo. Ayos din iyan. Biglang nagpadala ng sipa si Terence sa pagitan ng mga binti ni Irving habang nagsasalita ito. Bang! Terence! Ikaw! Saan ka naninipa? Nasa sobrang sakit si Irving na parang mamamatay na siya. Yung legs mo, hindi mo ba hiniling na baliin ko yung mga paa mo? Babuliin ko na ang pangatlong paa mo. Mahinang sabi ni Terence. Ikaw. Galit na galit si Irving ngunit hindi siya naglakas loob na magalit. Kaya lang niyang pigilan ang galit niya. Leroy, stop playing dead. Hindi kita sinipa hanggang mamatay. Bumangon ka na at paalisin mo si Irving dito. Sabi ni Terence habang lumingon kay Tito Zo, na nasa sulok. Okay. Nanginginig na tumayo si Uncle Zo, karge-karge si Irving sa kanyang mga bisig at naglakad patungo sa pinto. Hindi pa siya na-expose kaya siya pa rin ang Irving's Lucky sa ibabaw. Si Irving ay nasa matinding sakit, ngunit siya ay isang practitioner, hindi sana siya hinimatay. Nagsisi siya na hinayaan niyang baliin si Terence ang kanyang mga binti. Sinong mag-aakalang mabali ni Terence ang kanyang ikatlong binti? Ang mura ng bibig niya. Siya ay isang eunuch ngayon. Gayunpaman, kahit galit si Irving, hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa kanyang mukha. Natatakot siya na masira ni Terence ang ibang bahagi ng kanyang katawan kung magagalit siya. Masaya siyang nabali ang kanyang mga binti, ngunit paano kung hindi nabali ni Terence ang kanyang mga binti? Kaya ayaw makipagsapalaran ni Irving. Maingat siyang humiga sa mga bisig ni Tito Zo at nagpanggap na patay na. Binuhat ni Uncle Zo si Irving at mabilis na lumabas ng hotel para pakalmayan ang sarili, ngunit isinara niya ang pinto para kay Terence nang umalis siya. Pagkaalis ni na Irving at Tito Zo, tumingin si Terence kay Carla sa kama. May bisa pa rin ang aphrodisiac. Napakakomplikado ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang sumabay sa agos at tanggapin ang katotohanan ito, o tulungan si Carla na alisin ang aphrodisiac? Nagawa ni Terence na i-neutralize ang mga epekto ng isang aphrodisiac na ginawa ni Sumaowang, na siyang dahilan kung bakit siya ay lubos na nagkakasalungatan. Kung hindi mapagaling ni Terence ang gamot na ito, kaya lang magsinungaling si Terence sa kanyang sarili at pilitin ang kanyang sarili na gawin ito. Anyway, aaliwin niya ang sarili na walang lunas ang gamot na ito. Kung hindi siya umakyat, maaaring ilagay sa panganib ang buhay ni Carla. Gayunpaman, ang mga medikal na kasanayan ni Terence ay napakahusay, at ang pag-alis ng aphrodisiac ay walang problema. Kaya naman, nag-alinlangan si Terence, hindi alam kung dapat siyang sumulong o umatras. Sa pagtingin kay Carla sa kama, si Terence ay nahulog sa ulirat, na para bang bumalik siya sa gabi ng araw ng mga puso, ang romantikong gabing kasama niya si Carla sa kuweba. Sa oras na iyon, nag-aalala si Terence tungkol sa pagkakaiba ng kanyang pagkakakilanlan at pagkakakilanlan ni Carla. Naisip niya na wala siyang fixed residence at imposible para sa kanya na bigyan ng matatag na buhay ang maliit na prinsesa ng Hidden House York, kaya walang awa na tinanggihan ni Terence ang pag-amin ni Carla. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, magkakaroon si Terence ng sapat na lakas upang tingnan ang lahat ng mga ordinaryong pamilya at makipagkompetensya sa mga nakatagong pamilya. Sa oras na ito, ang agwat sa pagitan nila ni Carla ay hindi na malaking pagkakaiba. Tagong Bahay York. Ang Hidden House na sinahan, Pitts, at Fuller ay naging mga tagasunod niya. Kahit na ang Hidden House York ay isa sa pinakamalakas na nakatagong bahay, 3 katad ang mas mahusay kaysa kay OG.
Mayroon na siyang 3 nakatagong tagasunod sa bahay, kaya hindi pa ba sapat iyon para kausapin ang Hidden House York? Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, nadama ni Terence na mas bukas ang isip. Dagdag pa, dahil mapipili ni Terence na lumitaw dito at sabihin ang mga salitang iyon kay Irving, nangangahulugan ito na sa kaibuturan ng puso ni Terence, tinanggap niya ang pagkakakilanlan ni Carla at muling hinarap ang kanyang relasyon. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Terence at nagpasyang gawin ito ng husto. Sa katunayan, ito rin ang pinakamahusay na paraan para maibsan ang awkwardness sa pagitan nila ni Carla at mahanap muli ang dating nararamdaman nila. Kung hindi talaga alam ni Terence kung paano maghanap ng entry point pagkatapos magising si Carla at hayaang bumalik ang kanilang relasyon sa panahong iyon. Ngayong si Irving ay nakagawa ng napakagandang pagkakataon para kay Terence, kung palalampasan niya itong muli, talagang mabibigo niya ang langit. Ikaw. Anong ginawa mo kay Terence? Nang magpasya si Terence na gawin ang isang bagay kay Carla, si Carla ay tumingin kay Terence nang may takot at nagtanong. Sa simula, pinagpapantasyahan niya na si Terence ay lalapit at makikipag-date sa kanya. Biglang may pumasok na ibang tao sa kwarto at sinipa si Terence. Pagkatapos ay dinala ng staff ng hotel si Terence na ikinagulat at ikinagalit ni Carla. Tiningnan niyang mabuti si Harold. Kaya lalong nagalit si Carla, "Kuya Yang, bakit ka ganyan? Anong ginawa niya kay Terence?" Hindi masisisi si Carla sa pagkilala sa maling tao. Matapos magkabisa ang gamot, ang unang impresyon ni Carla ay si Irving ay si Terence, at sa isip niya, si Irving ay si Terence. Matapos lumitaw ang totoong Terence, imposibleng makita ni Carla silang dalawa bilang Terence. Dahil sa epekto ng gamot, bagamat parang pamilyar si Terence kay Carla, binago niya ang imahe ni Terence sa isa pang pamilyar na tao, si Harold. Susugod na si Terence, ngunit medyo hindi maipaliwanag ang tanong ni Carla. Ano ang ginawa niya kay Terence? Ano yan bro? Yang bro? Nasaan si Terence? Nakita ni Carla na hindi sumagot si Terence at biglang naging balisa. Palakas ng palakas ang kakaibang pagnanasa sa kanyang katawan, at malapit na siyang makipagkita kay Terence nang pigilan siya ni Harold. Paanong hindi siya magagalit? Terence. Ako si Terence, alam mo ba? Itinuro ni Terence ang kanyang sarili, nalilito. Umiling siya at nagpatuloy sa paglalakad. 2,685. Ngunit, sa pandinig ni Carla, hindi iyon ang nangyari, ikaw. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Kuya Yang, ako. Lagi mo akong kuya, huwag kang magbiro. Hindi katakataka para kay Carla na sabihin iyon sa koponan na pumunta para sa pagsasanay, si Harold ay interesado rin kay Carla. Kaya lang noong pinili ni Carla si Terence, hindi niya ito sinabi ng malakas, ibinaon ito sa kanyang puso. Ito rin ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga bagay na iyon kay Harold noong una silang magkita. Natural na alam ito ni Carla, nakita niya ang nararamdaman ni Harold para sa kanya, ngunit naunawaan nilang dalawa na maaari lamang nilang panatilihin ang relasyon ng magkapatid na babae. Lalong nabigla si Terence kailan pa siya naging young bro. Nalilito si Carla. Ngunit, naalala ni Terence na si Carla ay nadroga ng gamot ni Irving, normal lang sa kanya na malito. Pero bakit si Carla ang tingin sa kanya bilang kapatid na Yang? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Napahinto lang siya sa susunod na hakbang, itinuro ang sarili at tinanong si Carla, sino ako? June bro? Sabi mo may gagawin si Terence. Hindi pa rin naririnig ni Carla ang sinabi ni Terence, nalilitong tanong niya. Sa wakas ay naunawaan ni Terence na pagkamalan siya ni Carla na Harold. Kuya Harold, ako. Ang pagnanais ni Carla ay lalong tumitindi, ngunit ang taong nagustuhan niya ay si Terence. Pagharap kay Harold, hindi niya talaga alam ang sasabihin. Sinabi ni Carla, maaari mo ba akong tulungang maibalik si Terence? Nakinig si Terence sa mga salita ni Carla, at sa oras na ito ay may nahulaan siya. Ang gamot na ginamit ni Irving ay malamang na isang ilusyonaryong gamot, at malamang na naisip ni Carla na ang Irving noon ay si Terence.
At nang siya ay bumalik dahil sa kanyang unang impresyon, naisip ni Carla na siya ay Harold. Natahimik si Terence sa naisip. Ang Irving na ito ay talagang isang scammer. Gusto ni Terence na gamitin ang pagkakamali at gumawa ng isang bagay kay Carla, ngunit ngayon na tinatrato siya ni Carla bilang Harold, ano na ang mangyayari? Kung pilit niyang itinulak si Carla, sino ang nakakaalam kung anong mga matinding aksyon ang gagawin ni Carla, kaya kinailangan ni Terence na talikuran ang naunang ideya. Tutulungan kitang mag-detox, babalik si Terence. Bumantong hininga si Terence at isinumpa si Irving sa kanyang puso. Sa wakas ay nagpasya siyang itulak si Carla pababa, at ang batang ito ay gumawa ng napakagandang gamot. Nadama ni Terence na ang pagbali sa kanyang ikatlong binti ay isa ng magaang parusa. Gusto niyang baliin ang lahat ng buto sa kanyang katawan at hayaan siyang magsanay ng 1,000 sipa. Ito ay mas katulad ng pagsasanay ng 1,000 buto. Inilabas ni Terence ang mga pilak na karayom mula sa kanyang bulsa at ginamit ang kanyang chi para i-detox ang mga ito. Pagkatapos ay umupo siya sa kama ni Carla at mabilis na ipinasok ang mga karayom sa katawan nito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maiwasan ni Terence na hawakan ang mga maseselang bahagi ng katawan ni Carla. Kahit na ang mga potion ni Sumaowang ay hindi gaanong nakikita sa mga mata ni Terence, sila ay mas mahusay pa rin kaysa sa iba pang mga normal na potion. Kung si Terence ay hindi gumamit ng acupuncture, ang mga lason ay hindi mapapalabas ng mabilis. Gusto ni Carla na pigilan si Harold sa pag-abuso sa kanya, ngunit nakita niyang naglabas ito ng pilak na karayom at nagsagawa ng acupuncture sa kanya. Ang pagnanasa sa kanyang katawan ay nabawasan ng husto sa sandaling ipasok ang pilak na karayom sa kanyang katawan. Ngunit, kahit na ganoon, gusto ni Carla na lumaban, na itulak ang kamay ni Harold para pigilan itong hawakan siya, ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Hindi alam ni Carla kung ano ang gustong gawin ni Harold, ngunit hindi siya makalaban, at ang pagnanasa sa kanyang katawan ay nagpapahirap sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinikit ang kanyang mga mata, nagdarasal na sana ay bumalik si Terence sa lalong madaling panahon at pigilan ang Harold. Hindi inakala ni Carla na may gagawing karumihan si Harold, pero kahit anong mangyari, hinawakan siya ng kamay nito, at talagang ayaw ni Carla na mangyari iyon. Kahit sa panaginip niya, ayaw niyang gawin ito. Anong klaseng panaginip ito? Ito ay isang bangungot. Nanalangin si Carla na bumalik si Terence ng mabilis, at nanalangin din na magising siya sa panaginip na ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi bumalik si Terence, mas gugustuhin niyang magising dahil walang kaligayahan sa panaginip. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nalaman ni Carla na ang pagnanasa sa kanyang katawan ay unti-unting gumagaan, at ang kanyang mga iniisip ay tila nagiging mas malinaw at malinaw. Parang hindi. Litong-lito siya o inaantok. Ito. Parang hindi panaginip. Habang nagiging malinaw ang iniisip ni Carla, bumalik din si Carla sa kanyang karaniwang katalinuhan. Alam niya na kapag nananaginip ang mga tao, hindi nila iisipin na nanaginip sila. Isa pa, hindi niya naramdaman na panaginip lang iyon. Nang tumusok ang mga karayom ni Harold sa kanyang katawan, hindi ito masyadong masakit, ngunit nakaramdam siya ng kirot. Narinig niya na hindi ka makakaramdam ng sakit sa iyong mga panaginip, kaya medyo nalito si Carla. Hindi ba ito panaginip? Sa pag-iisip na iyon, bumukas ang mga mata ni Carla, at gusto niyang sigawan si Harold para pigilan itong hawakan siya. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Harold, hindi na iyon ang Harold noong una, ngunit isang malabo ngunit pamilyar na figure. Ang figure na ito, habang nagbabago ang eksena sa harap ni Carla, ay naging mas malinaw at mas malinaw. Si Terence iyon. Si Terence talaga. Paano ito naging posible? Si Harold ang dumating, bakit si Terence na ngayon? Medyo natulala si Carla, ngunit, bagamat gumaling na ang kanyang isip, sa paglabas ng lason sa kanyang katawan, nawalan siya ng lakas, kaya hindi na siya makapagsalita. Sa katunayan, ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Gumamit si Terence ng acupuncture at masahe upang tipunin ang mga lason sa katawan ni Carla at pagkatapos ay paalisan ang mga ito sa katawan.
Ngunit hindi maiiwasan na kailangan niyang gamitin ang sariling pisikal na lakas ni Carla para makumplito ito. Ang katawan ni Carla ay natupok na ng apoy, at ngayon ay mas lalo pa, kaya wala na siyang lakas. Habang bumababa ang lason sa katawan ni Carla, naging mas malinaw ang ulo ni Carla, at ang mga ilusyon na alaala ay naging katotohanan. Ito ay isang sitwasyon na magaganap pagkatapos mawala ang mga epekto ng gamot. Ang mga bagay na nakita at narinig nila noon ay ilalabas sa kanilang mga alaala, at ang mga ilusyonaryong eksenang nilikha ay makikilala rin ng taong nasasangkot. Ito rin ang mahiwagang bahagi ng gamot ni Sumaowang. Pagkagising ni Carla, malalaman niya na ang nakasex niya ay si Irving, at ang lahat ng nakaraan ay isang ilusyon. Naging katotohanan na ang mga bagay-bagay, gaano man ayaw ni Carla, maaari lamang siyang magdusa sa katahimikan. 2,686. At saka, sa pananaw ni Sumaowang, ganoon din ang mga babae. Kahit na ang unang pagkakataon ay ibinigay sa isang taong hindi niya gusto, hanggat ang tao ay nagsumikap, maaari pa rin niyang makuha ang kanyang puso at ipaalala sa kanya ang katotohanan ng proseso. Ito rin ang layunin. Kapag nalaman ni Carla na ang nakasex niya ay si Irving, baka magustuhan pa niya si Irving. Ngunit ngayon, ang isip ni Carla ay parang pelikulang naglalaro ng mga eksenang nangyari noon. Si Terence ay si Irving, ang waiter ay ang tagasunod ni Irving, at ang Harold ay ang tunay na Terence. Ang tanging dahilan kung bakit siya naging ganito ay dahil sa aphrodisiac ni Irving. Si Carla, na nakakaalam ng katotohanan, ay nahihiya at nagalit. Ang totoong Terence ay nasa harapan niya, at may gusto siyang gawin sa kanya, ngunit tinanggihan siya nito. Gayunpaman, iniisip pa rin niya ang peking Terence. Irving, bastard ka. Lalong naging malinaw ang ulo ni Carla, at lalo pang nagsisi. Gusto niyang ihinto ni Terence ang pagde-detox sa kanya at ipagpatuloy ang ginagawa nito, ngunit wala siyang lakas na magsalita. Siyempre, kahit na may lakas siya, alam ni Carla na ito ang katotohanan, ngunit hindi niya maisip na gawin ito. Bagamat gusto niya si Terence, alam din niya ang kanyang misyon at hinaharap. Bago magsimula ang plano, kailangan niyang panatilihin ang kanyang virginity. Bagamat hindi alam ni Carla kung ano ang plano, binalaan siya ng matandang York at Alfred ng higit sa isang beses na huwag maging pabigla-bigla. Siyempre, kung ang babala ay labis, si Carla ay magre-rebelding magsasabi, hiwalayan ko si Terence, kaya ano? Naging dahilan din ito sa Hidden House York na magbantay laban kay Terence na parang isang magnanakaw. Ang pag-iingat laban sa sunog, pagnanakaw, at Terence ang naging motto at slogan ng kaligtasan ng Hidden House York sa mga taong ito, na naglagay kay Carla sa estado ng semi-house arrest. Sa katunayan, minsan ay pinagsisihan ito ni Carla. Kung hindi dahil sa kanyang mapanghimagsik na yugto ng kabataan, na nagsasabi ng mga ganoong bagay, ang Hidden House na si York ay hindi magmamasid sa kanya ng ganito, nagbabantay laban kay Terence na parang magnanakaw, at hindi nila hahayaan ang Hidden House York na subukang patayin si Terence tuwing may pagkakataon sila. Walang nakakaalam na ang matandang ninuno ng Hidden House na si York ay determinadong patayin si Terence dahil sa sinabi ni Carla noon. Kahit na matapos itong ipaliwanag ni Carla, hindi ito pinaniwalaan ng matandang ninuno. Nakabantay pa rin siya laban kay Terence, natatakot na masira ni Terence ang kanyang malaking plano. Matapos alisin ni Terence ang lahat ng lason sa katawan ni Carla, inalis niya ang mga pilak na karayom sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang katawan ni Carla ay nababalot ng pawis. Ang gamot na inilabas sa kanyang katawan ay nasa buong katawan niya na nagbibigay ng masangsang na amoy. Matapos alisin ang mga karayom, tumayo si Terence at lumabas ng silid. Nakita ni Carla na aalis na si Terence at gusto siyang pigilan, ngunit dahil sa mahina nitong katawan, hindi siya makapagsalita. Nang makitang nawala ang figure ni Terence sa pintuan ng silid, labis na nadismaya si Carla. Sa katunayan, hindi umaalis si Terence, kukuha lang siya ng tuyong tuwalya. Pumunta siya sa aparador sa labas ng silid, binuksan ito, at kumuha ng tuyong tuwalya bago bumalik sa loob ng silid.
Nakita ni Carla si Terence na bumalik at bigla siyang nagulat. Pagkatapos lumakad ni Terence, itinaas niya ang damit ni Carla at tinulungan itong panaasan ang katawan nito. Nahawakan na niya ang kailangang hawakan, wala nang pakialam si Terence. Anyway, he had decided to face this love of the past, walang dapat ikabahala. Nahihiya at mainit ang puso ni Carla habang pinupunasan ni Terence ang kanyang katawan. Ipinikit ni Carla ang kanyang mga mata at tahimik na nasiyahan sa init ng sandaling ito. Para kay Terence, natural na hindi niya alam na nagkamalay na si Carla. Akala niya ay nag-iilusyon siya at hindi siya kinakausap. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Terence kung gaano katagal ang gamot ni Sumaowang. Pinalabas lang ni Terence ang karamihan ng gamot sa katawan ni Carla, dapat may kaunting halaga na natitira. Walang pakialam si Terence sa bahaging ito, dahil ito ay magiging ihi at ilalabas sa katawan sa paglipas ng panahon. Hindi ito gaanong nakakaapekto sa kanyang katawan, kaya hindi na kailangang magmadali. Mukhang hindi ito lason. Kung ito ay lason, magagawa lang ni Terence ang ginawa niya sa Miss, hinahayaan si Carla na pilitin ang lason sa kanyang katawan. Pagkatapos panasan ang katawan ni Carla, muling tumayo si Terence. Naisip ni Carla na talagang aalis na si Terence sa pagkakataong ito at gusto siyang pigilan, ngunit ang mahinang katawan niya ang naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Hindi talaga gustong umalis ni Terence, ngunit pumunta siya sa banyo at naghugas ng tuwalya. Pagkatapos ay bumalik siya at handa nang gamitin ang basang tuwalya para panasan muli ang katawan ni Carla. Nakita ni Carla na nakabalik na si Terence, at ang kanyang puso ay napuno ng pagtataka. Ngunit sa pagkakataong ito, bahagyang nakabawi ang pisikal na lakas ni Carla, kaya ang kanyang nagulat na ekspresyon ay nagtaksil sa kanyang malay na estado sa sandaling ito. Gising ka na ba? Huminto ang mga hakbang ni Terence, medyo nahihiya. Hinawakan niya ang tuwalya sa kanyang kamay, hindi alam kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang pagpupuna sa katawan ni Carla. Hindi niya alam kung maaalala pa ni Carla ang nangyari pagkatapos ng epekto ng droga. Kahit na gawin niya iyon, mapagkakamalan siyang Harold ni Carla, at ito ay nagpahiya kay Terence. Medyo nahihiya rin si Carla na nakita ni Terence ang kanyang sitwasyon, natural na hindi niya maipagpatuloy ang pagpapanggap na nalilito. Ngunit iniisip kung paano niya tinanggihan si Terence bilang Harold, medyo nagalit si Carla. Kahit na wala siyang ginawa kay Terence, ayos lang ang paghalik at pagyakap, ngunit ngayon. Hehe. Buti naman gising ka na. Pero medyo nagulat si Terence. Bakit hindi nagulat si Carla nang makita siya? Logically speaking, dapat magulat si Carla, akala ba niya siya si Harold? Naisip ni Terence na posible ito. Tinuro niya ang ilong niya at tinanong, sino ako? Narinig ni Carla ang tanong ni Terence at namula ang kanyang mukha, ngunit ang tanong na ito ay kailangang sagutin, kaya sumagot si Carla, Terence. I'm sorry, hindi ko alam na ikaw iyon. Tapos nalaman mo pagkatapos. Narinig ni Terence ang sagot ni Carla at bahagyang nagulat, ngunit pagkatapos ay muli siyang nagtanong, nagising ka ba pagkatapos nito? Puyat ka sa lahat ng oras na ito. Noon, wala akong lakas na magsalita. Pasensya na. Lubhang humihingi ng tawad si Carla sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay labis na nasaktan ang puso ni Terence. Hindi naging madali para sa kanya ang magkusa, ngunit siya ay walang pusong tinanggihan nito, hindi ko talaga sinasadya, uminom ako ng gamot ni Irving at naisip ko siya bilang ikaw, at pagkatapos mong pumasok, akala ko ikaw ay Harold, Kuya Yang. Nahulaan ko na. Tumango si Terence bilang pag-unawa. 2,687. Gayunpaman, hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin pagkatapos sabihin iyon. Sa bagay, matagal nang hindi nagkita ang dalawa. Kung may nangyari noon, hindi naman magiging awkward, pero walang nangyari, tapos ngayon nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi talaga alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Matagal nang hindi nagkita. Makalipas ang ilang saglit na katahimikan, hindi inaasahan ng dalawa na magkasabay silang magsasalita, at magkaparehong pangungusap ang sasabihin, na ikinagulat nilang dalawa.
Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito, ang dalawa ay talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Iba ang sitwasyon sa dati. Tinulungan lang ni Terrence si Carla na mag-detox, at si Carla ay inagaw ni Irving. Hindi alam ni Terrence ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, magalang na sumagot si Terrence, "Are you okay? Are you okay?" Ang hindi inaasahan ni Terrence ay ang parehong tanong ni Carla. Medyo nakakatawa si Terrence, at natural na ganoon din ang iniisip ni Carla. Gusto niyang pagaanin ang awkward na kapaligiran sa pagitan ng dalawa, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon din ang sasabihin ni Terrence. Gayunpaman, pinagaan nito ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Hindi maiwasan ng dalawa ang ngumiti sa isa't isa. Ayos lang ako. Pero hindi masyado. Hindi inaasahan ni Carla na makikita niya ulit si Terrence sa ganoong sitwasyon. Akala niya ay mahihirapan siyang makitang muli si Terrence, ngunit hindi niya inaasahan na lilito muli si Terrence sa kanyang pinakakritikal na sandali. Katulad ng gabing pinakakinatakutan niya, nang bigyan siya ni Terrence ng init at hayaan siyang palipasin ang araw ng mga puso sa kapayapaan. Dahil sa pananabik kay Terrence at sa alaala ng nakaraan, walang kamalay-malay na ibinuka ni Carla ang kanyang bibig at nagsimulang sabihin kay Terrence ang tungkol sa kanyang nawawalang Terrence. Lalo na nang maisip niya ang mapang-akit na mga salita ni Terrence kay Irving nang kakapasok pa lang nito, lihim na pinasaya nito si Carla. Tila gusto pa rin siya ni Terrence, at hindi nagbago ang kanilang damdamin. Kaya pagkatapos ng maikling katahimikan, ang mga salitang pinanghahawakan ni Terrence sa mga taong ito ay lumabas na parang baha. "Terrence, alam mo ba kung gaano kita namiss sa lahat ng mga taon na ito? Mula noon, nang sabihin sa akin ng aking kapatid na siyang na nagpakita ka na ulit, alam mo ba kung gaano ako nasasabik? Gusto kong tumakbo para makita ka." Nagsimulang magkwento si Carla tungkol sa kung gaano niya kamiss si Terrence, nang mabuksan ang mga salita, mahirap pigilan, hanggang sa sinundan ko kayo ng dalawang kapatid, nalampasan ko na ang aking kapatid. Magkasama para sa pagsusulit. Alam mo, ako ay parehong masaya at nag-aalala Sabi ng aking kapatid na lalaki ay nawalan ka ng lahat ng iyong lakas, at ako ay tulad ng isang walang ulo na langaw, sinusubukan upang makakuha ng ilang mga kayamanan mula sa bahay, ngunit sa susunod na araw, narinig ko mula sa aking kapatid na ikaw ay nakabawi. Natalo mo si Natoy at Nitian, dalawang sinaunang level practitioner. Natutuwa ako sa lakas mo, pero nag-aalala rin na baka susundan ka ng mga tao sa likod nila. Mukhang hindi nila ginawa iyon, at iyon ay isang kaginhawaan. Bagamat noong nalaman ko na nagpunta ka sa pagsusulit para sa iyong kasintahan, nakaramdam ako ng kalungkutan at kasiyahan para sa kanya. Handa kang makipagsapalaran para sa kanya. Alam mo ba iyon? Sa mga susunod na araw, maiinggit ako, maiinggit, at mapot. Pero ngayon, hindi na ako naiingit sa kanila, dahil noong nasa panganib ako, dumating ka rin. Ibig sabihin mahalaga din ako gaya niya sa puso mo. Si Carla ay ipinanganak sa Hidden House York, at ang konsepto ng monogamy ay hindi masyadong malinaw sa kanya. Kung tutuusin, siya ay nakatira sa isang pamilya na may maraming asawa mula pa noong siya ay bata pa. Hindi niya akalain na may kinalaman si Terrence sa pagkakaroon niya ng girlfriend, masaya lang siya na naalala pa siya ni Terrence. Ha! Ngumiti si Terrence, mayroon kang isang napaka-espesyal na lugar sa puso ko. Hindi ko masasabi na mas mahalaga ka kaysa kay Trixie, ngunit kakaiba ka. Tuwang-tuwa na si Carla sa sinabi ni Terrence, ngunit pagkatapos noon, nanatili ang kapatid ko sa Ice Palace, at nawalan ako ng contact sa iyo. Walang nagsabi sa akin ng kahit na sino sa pamilya tungkol sa'yo. Mukhang ayaw pa rin nilang magsama tayo. Tama, alam mo naman ang background ng pamilya ko, di ba? Dati, hindi masyadong malinaw si Terrence tungkol sa konsepto ng mga marangal na bahay at mga nakatagong bahay. Noong nagsasanay siya kasama si Carla, alam niya lang na napakalakas ng bahay ni Carla na si York, ngunit hindi niya alam ang mga detalye, kaya nagtanong si Carla. Pagkatapos ng lahat, noong si Terrence ay sumasali sa pagsusulit sa Ice Palace, hindi niya talaga kayang makipagkompetensya sa Hidden House.
Matapos masugitan si Terence, nagpadala pa si House York ng mga tao para patayin siya. Kaya sa impresyon ni Carla, talagang hindi makakalaban ni Terence ang Hidden House York. Ang Hidden House York's miss. Sabi ni Terence. Gayunpaman, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Terence. Bakit tutol ang matandang ninuno ng bahay na si York na makasama siya ni Carla? Ang kasalukuyang lakas ni Terence ay sapat na upang mapababa ang ulo ng karamihan sa mga nakatagong bahay. Kahit na ang Hidden House York ay mas malakas at hindi ibinaba ang kanilang mga ulo sa harap ni Terence, hindi na kailangang labanan siya. Buti na lang lubod siya. Ang pagpapakasal kay Carla ay talagang ang pinakamahusay na paraan para sa Hidden House na sina York at Terence na mapabuti ang kanilang relasyon. Kung tungkol kay Terence, ang mga nakatagong bahay ay mas konserbatibo at pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa mga babae. It was reasonable for them to give up a daughter to win him over, right? Kung maipakasal ni Titus ang kanyang anak kay Hale Guangyin, bakit hindi niya kayang pakasalan si Terence? Ito rin ay isang bagay na hindi naintindihan ni Terence, siya ay mas malakas kaysa sa Hale Guangyin na iyon, tama ba? Kung gayon, ano ang iyong kasalukuyang lakas? Nakita ni Carla na walang espesyal na ekspresyon si Terence at medyo nadismaya. Naisip niya na si Terence ay katulad pa rin ng dati, natatakot sa kapangyarihan ng Hidden House York. Earth Class Mid-Face Peak, sabi ni Terence. Earth Class Mid-Face Peak ka na. Dilat ang mga mata ni Carla, hindi siya makapaniwala. Ang bilis ni Terence sa pag-level up ay ganito kabilis. Sa pagsusulit sa Ice Palace, siya ay Mystic Late Phase lamang, paano niya naabot ang Earth Mid-Phase Peak ng napakabilis? Hindi ganoon kabilis, hindi kasing bilis ng mga alagad ng mga aristokratikong pamilya at sekta. Natawa si Terence sa kanyang sarili, na si Irving, siya ay isa lamang normal na basura noong una, ngunit pagkatapos kumain ng isang bungkos ng mga table tasks, pilit niyang itinaas ang kanyang lakas sa Earth Class sa unang bahagi ng yugto. Maaari pa nga siyang magsanay ng martial arts ngayon, at tumagal lamang ito ng ilang buwan. Narinig ni Carla ang mga salita ni Terence at medyo nalungkot. Tama si Terence, ang mga alagad ng mga nakatagong bahay ay naigalinang ng ganito kabilis. Bagaman ang lakas na natamo mula sa pag-inom ng mga table tasks ay hindi kasing lakas ng lakas na natamo mula sa pagsusumikap, hanggat ito ay nagpapatatag, ito ay pareho. 2,688. Kailangan mo munang uminom ng pills. Sa katunayan, hindi lahat ng nakatagong bahay ay may stock na mga table tasks. Kailangan mong bilhin ang mga ito mula sa mga sinaunang sekta. Sabi ni Carla. Hehe, naiintindihan ko. Hindi masyadong inisip ito ni Terence, hindi ba't nagbebenta rin siya ng maraming dami ng mga table tasks sa mga nakatagong bahay. Ang lakas ni Irving ay marahil dahil sa mga tabletang nabili niya, kaya kinailangan siyang pasalamatan ni Terence sa kanyang kontribusyon sa ampunan. Tama, mayroon ka bang anumang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga alagad ng nakatagong bahay? Nag-aalala si Carla sa kasalukuyang kalagayan ni Terence. Kung si Terence ay maaaring maging mabuting kaibigan sa ilang mga nakatagong alagad ng bahay, tulad ni Brian, kung gayon ang paglaban sa pagitan nilang dalawa ay magiging mas mababa sa hinaharap. Kahit na hindi ito posible ngayon, pagkatapos ng insidenteng iyon, makakasama ni Carla si Terence pagkatapos makumplito ang kanyang misyon. Yung mga alagad sa ibang tagong bahay, okay naman sila. Mabuti ang pakikitungo ko sa Hidden House Pitts, Hidden House Han, at Hidden House Fuller. Ngumiti si Terence. Mabuti naman. Kung mabuting kaibigan mo ang mga anak ng mga pamilyang ito, tiyak na magkakaroon ng bagong antas ng respeto sa iyo ang lolo ko. Sabi ni Carla. Mapait na ngumiti si Terence, iniisip na masyadong walang muwang si Carla. Sa mga araw na ito, ang mga disipulo ng bahay ay higit pa sa mabuting kaibigan ni Terence. Siya ay tagasunod lamang ni Terence, kahit ang kanilang mga matatanda ay sumusunod sa kanya, paanong hindi ito nakikita ng matandang York na ito. Ang katotohanan na hindi siya nag-alok ng isang sanga ng oliba kay Terence sa sitwasyong tulad nito ay nangangahulugan na ang Hidden House York ay maaaring may mas malakas na suporta o may lihim na dahilan.
Si Terence ay halos nasa tuktok ng antas ng hidden house, kahit sa ibabaw. Kung ganito pa rin ang trato sa kanya ng matandang York, tiyak na may mali. Kaya lang walang paraan si Terence para ipaliwanag ito kay Carla. Mayroong ilang mga bagay na maaaring hindi niya malinaw, sino ang nakakaalam kung ano ang pinaplano ng hidden house York. Tulad ng hidden house na si Hale, wala silang maaasahan, ngunit palagi silang lumalaban sa kanya. Pakiramdam ni Terence ay walang magawa pagdating kay Irving, dapat ay pinatay na niya ito ng mas maaga, ngunit hindi niya magawa iyon. Nadaig ng kanyang rasyonalidad ang kanyang impulse kung papatayin niya si Irving, masisira niya ang kapayapaan sa pagitan ng mga nakatagong bahay at niya. Sa loob ng antas ng hidden house, hindi si Terence ang uri ng tao na maaaring tumawag ng 100 tao sa isang tawag. At least, nagkaroon siya ng sama ng loob sa hidden house York, hidden house U, hidden house Hale, at sa Gun Mountain sect. Kung pinatay ni Terence si Irving, ang lahat ng iba pang nakatagong bahay ay nasa panganib. Kung talagang magsasama-sama sila, hindi talaga magiging katapat nila si Terence. Si Terence ay isa sa kanya, at alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Siya ay maaaring magmukhang isang malaking shot sa ibabaw, kayang pumatay sa Sky-class Master sa ilang segundo, ngunit iyon ay nasa ibabaw lamang. Hindi siya makakagawa ng palihim na pag-atake, kaya kailangan niyang mag-ingat. Hindi siya lumagpas sa linya habang tinatakot ang mga nakatagong bahay. Kung hinawakan niya ang isa sa kanila, maaaring magsama-sama ang mga ito upang labanan siya, ngunit kung hindi niya hinawakan ang alinman sa mga ito, iniisip lang nila ang kanilang sariling negosyo, at hindi sila magkakasama ng ganoon kadali. Ito rin ang dahilan kung bakit pinabayaan ni Terence si Irving, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na rin niya pinabayaan si Irving ng ganoon kadali. Ang kanyang ikatlong binti ay isang bagay na kahit si Sumaowang ay nangangailangan ng maraming pagsisikap upang pagalingin. Malapit na ang oras, pauwiin na kita. Sabi ni Terence nang makitang bumubuti ang diwa ni Carla. Uuwi na. Gusto ni Carla na makasama si Terence, ngunit bigla niyang naalala na nahuli siya ni Irving. Ang kanyang pamilya ay dapat na magulo, at kung ang kanyang lolo ay dumating at makita siyang kasama ni Terence, paano kung hindi niya maintindihan at pinatay si Terence sa galit? Sa pag-iisip nito, mabilis na tumango si Carla. Terence, mas madalas mo ba akong kokontaken sa hinaharap? Of course I will. I'll give you my phone number. You can call me anytime. Nakangiting sabi ni Terence. Sige, tatawagan kita kapag may pagkakataon. Masayang tumango si Carla. Mag-impake ka na, ibabalik kita. Sabi ni Terence. Pinapaalis mo ako. Dati, sinabi ni Terence na pauwiin niya siya, akala ni Carla mali ang narinig niya, pero sinabi ulit ni Terence, sigurado si Carla na hindi siya mali ang narinig niya, kaya medyo nalito siya, ikaw. Nagsasabi ka ba ng totoo? Anong kakaiba doon? Kumurap-kurap si Terence, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pupunta ka sa bahay ko. Hindi ka ba natatakot na iwan ka ng tatay at lolo ko doon? Naglakas loob ka bang bumalik sa akin? Tinitigan ni Carla si Terence nang hindi makapaniwala. Hindi niya talaga maintindihan paano nang ahas si Terence na bumalik sa kanya. Hindi ka ba natatakot na makita ang iyong pamilya? Maaaring hindi siya maglakas loob na pumunta sa nakaraan, ngunit hindi mahalaga ngayon. Ang iyong lolo ay hindi maglalakas loob na iwan ako. Mahinang sabi ni Terence. You don't dare. Gulat na tiningnan ni Carla si Terence. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Terence ay hindi isang taong nagsasalita ng malaki, iisipin niya na si Terence ay nagsasalita ng walang kaparerekon. Kahit ang pinuno ng hidden house na si York ay hindi nang ahas na panatilihin si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang hidden house York ay nasa tuktok ng mga nakatagong bahay, at nagawang labanan siya ni Terence. Malalaman mo pagdating mo dyan. Ngumiti si Terence at tumayo. Naglakad siya papunta sa kamera sa hindi kalayuan, pinatay ang kamera, kinuha ang memory card, at inilagay sa kamay ni Carla. Ang memory card na ito ay may ebidensya ng pagkidnap sa iyo ni Irving.
Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo dito. N. Walang pakialam si Carla sa ebidensya, ngunit ang eksenang magkasama sila ni Terence. Ang video na ito ay magiging isang mahalagang alaala para kay Carla magpakailanman. Nagpa siya si Carla na panatilihin ang memory card na ito magpakailanman at dalhin ito upang tingnan ito kapag wala siyang gagawin. Noong nakaraan, ang pinakamalaking pagsisisi ni Carla ay ang hindi niya pagkuha ng litrato kasama si Terence, kaya maaari lamang niyang gamitin ang pagguhit bilang kapalit. Ngunit ngayon, ang mga lalaki at babae na bida sa video na ito ay ang kanyang sarili at si Terence. Kapag na-miss niya si Terence, maaari niyang ilabas ito at makita. Maingat na inilagay ni Carla ang memory card, natatakot na mawala ito, ngunit natatakot din siya na makita ni Terence ang kanyang layunin. Medyo namumula ang kanyang mukha, at hindi siya nang ahas na tumingin kay Terence ng diretso. Ngunit nakita niyang walang pakialam si Terence at iniligpit ang kamera, nakahinga ng maluwag si Carla. Let's go! Nakapag-impake na ako. Wala talagang kailangang linisin si Carla, inayos lang niya ang magulo niyang buhok at hinayla ang mga kulubot sa damit niya. Okay, ibabalik kita ngayon. Tumango si Terence, natural na hinawakan ang kamay ni Carla, Heavenly Rain Town, right? 2,689. N. Nahihiyang tumango si Carla, ngunit hindi siya nakawala. Sa katunayan, sa kanyang puso, handa siyang gawin ang lahat kasama si Terence. Kaya lang dahil sa plano, hindi pa maibigay ni Carla ang sarili sa kanya, pero kaya niyang tanggapin na magkahawak kamay at halikan si Terence. Natural na hinayla ni Terence si Carla palabas ng kwarto, at bumaba ang dalawa sa elevator. Sa labas ng hotel, si Carla ay natangay ng malamig na hangin sa labas, at siya ay natahimik. Terence, paano ka nakarating dito nang napakabilis? Wala ka ba sa Starfield? Sa alaala ni Carla, iyon pa rin noong nasa Starfield City si Terence. Nang pumunta si Terence sa lungsod ng Stonegate, nawalan siya ng kontak sa labas ng mundo, kaya hindi niya alam na pumunta si Terence sa lungsod ng Stonegate. Nag-aaral ako sa isang universidad sa lungsod ng Eastern Sea. Pumunta ako dito dahil may nagsabi sa akin, syempre. Sasabihin ko sa iyo, huwag sabihin sa iba, sabi ni Terence. N. Mabilis na tumango si Carla. Sinabi sa kanya ni Terence na ilihim ito, natural na hindi niya ito basta-basta kayang pag-usapan. Ito ay tagasunod ni Irving, siya talaga ang aking kababata. Sabi ni Terence. Nagtanim ka na ng mga tauhan mo sa Hidden House Hale. Napatingin si Carla kay Terence nang may pagtataka. Hehe, kung tutuusin, meron din ang Hidden You family. Ngunit hindi yun mahalaga, pauwiin muna kita, nakangiting sabi ni Terence. Okay. Sa isang banda, nagulat si Carla sa makapangyarihang kakayahan ni Terence, ngunit sa kabilang banda, naramdaman niyang napakaraming kaaway ni Terence. Si Terence ay nagtanim ng mga especially iya sa mga pamilyang ito, hindi ba ibig sabihin na ang kanyang relasyon sa mga pamilyang ito ay pag-alit? Kaya hindi maiwasan ni Carla na mag-alala, na-offend mo silang lahat. I can't say na na-offend ko sila. Sila ang gustong makipaglaban sa akin. I had no choice. Nagkibit balikat si Terence at dinala siya sa isang tahimik na lugar malapit sa hotel. Medyo natarante si Carla, bakit siya dinala ni Terence dito? Magtatanong pa lang sana siya nang makita niya si Terence na ikinakaway ang kanyang kamay, at isang kakaibang spirit beast ang sumugod. Nakatira si Carla sa isang tagong bahay, kaya hindi siya kilalang kilala sa mga espiritong hayop. Mayroon pa nga siyang sariling espiritong hayop, at dala niya ito mula pa noong bata pa siya. Mabuti na lang noong una ang espiritong hayop na ito, ngunit sa panahong ito, bigla itong nagkasakit ng walang dahilan. Mukhang ito ay malubhang nasugatan, at si Carla ay nag-aalala, ngunit wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa Hidden House na si York ang nakakaalam kung paano magpalaki ng isang espiritong hayop, at ang elder ng bahay na si York ay walang sinabi nang makita niya ang kalagayan ng espiritong hayop, kaya walang magawa si Carla. Espirituhang hayop.
Ang Spirit Beast ni Carla ay mas maliit kaysa sa Purple Lightning Beast, ngunit hindi nito napigilan si Carla na makilala na ang Purple Lightning Beast ay isang Spirit Beast. Oo, tinatawag itong maliit na hangin. Napakabilis, kaya naman mabilis akong nakarating dito mula sa Eastern Sea City. Sabi ni Terence. Ah, so may Spirit Beast ka. Lalong nagulat si Carla. Hindi niya inaasahan na noong muli niyang nakilala si Terence ay nagkaroon pa ng espiritong hayop. Halos hindi niya kilala si Terence. And, so this Spirit Beast is from the Gun Mountain sect. Sa Hidden House Summit, gusto nilang gamitin itong Spirit Beast para patayin ako, pero hindi ko inaasahan na kukunin ko. Galit na galit ang lolo mo noon. Hindi nila ako nagawang pigilan pabalik sa Hidden House Summit, ngumiti si Terence. Hindi na nila magagawang muli. Terence, hindi ba Earth class mid-face pick ka lang ngayon? Medyo nagulat si Carla, sa una. Hinayaan ka nilang kunin ang espiritong hayop na ito. Haha, Earth class mid-face pick talaga ako. Pero may mga bagay na malalaman mo rin sa huli. Mahirap ipaliwanag sa ilang salita, pero kaya kong labanan ang mga taong higit sa antas ko. Ang sitwasyon ni Terence ay hindi isang bagay na maipaliwanag sa ilang salita. Niyakap ni Carla ang baywang ni Terence at sumakay sa Purple Lightning Beast, ang kanyang noo ay marahang nakasandal sa likod ni Terence, tahimik na tinatamasa ang sandaling ito ng kaligayahan. Ang mga pangyayari ngayon ay naging sanhi ng hindi tunay na pakiramdam ni Carla, na para bang ang kaligayahan ay dumating ng napakabilis at masyadong bigla, natakot siyang mawala ito. Sa pamamagitan lamang ng paghawak kay Terence at pagsandal sa kanya ay malinaw niyang nararamdaman ang kanyang pag-iral. Little Fang, pumunta ka sa Heavenly Rain Town. Ito ang mapa. Inilabas ni Terence ang navigation map sa kanyang telepono at ipinakita ito sa hayop. Roar roar roar. Tumango ang Purple Lightning Beast, na nagpapahiwatig na kabisado na nito ang scroll. Pagkatapos ay bumilis ito sa direksyon ng makalangit na Rain Town. Hidden House Hale Uncle Zo ay hindi man lang nagmaneho sa oras na ito, nakuha niya ang isang kaibigan ng Hidden House na si Hale na gumamit ng pribadong jet para pabolaikan si Irving. Kahit na gusto niyang maging eunuch si Irving, mas mabuti kung mamatay siya, ngunit siya ang especially iyan ni Terence sa Hidden House Hale. Kailangan niyang gawin ang lahat para kay Irving bago siya malantad, upang maiwasan ang pagdududa. Lalo na pagkatapos ng nangyari sa pagkakataong ito, maghahinala si Irving kung hindi. Iyon ang dahilan kung bakit naging aktibo si Uncle Zo. Narinig na ni matandang Hale mula kay tiyuhin Zo na sinipa ni Terence si Irving sa isang beteng, at siya ay parehong nabigla at nagalit. Mabilis nilang tinanggap ni sumaowang si Irving sa Hidden House na si Hale. Lolo! Hindi ko akalain na mawawala si Terence. Aray! Ang sakit! Napangagat si Irving sa sakit. Sumaowang, tingnan mo ang mga sugat ni Irving. Bagamat labis din ang pag-aalala ng matandang Hale, mahinahon pa rin siyang nagutos sa ibabaw. Oo. Mabilis na tumango si Sumaowang at sinimulang tingnan ang mga sugat ni Irving. Sa oras na ito, sinabi ng matandang master na si Hale, Tito Zo, ano ang nangyari? Paano nalaman ni Terence ang tungkol dito? Ito. Hindi ko rin alam. Napuno ng pagkalito at galit ang mukha ni Uncle Zo. Who knows kung paano nalaman ni Terence? It's so weird. I only found the truth the moment before I went on the mission to capture Carla. May nalaman pa bang bago sa akin? May nunal, sigurado. Old Master, I think there's something fishy about this. We have to investigate though. Isang nunal. Noong una ay naghinala ang matandang master na si Hale na si Tito Zo ay isang taksil, ngunit matapos marinig na alam lang niya ang katotohanan sa sandaling bago niya mahuli si Carla, nag-alinlangan siya. Kung titignan ang galit na mukha nito ay parang hindi siya ang naglabas ng sikreto. Talaga bang may nunal? Tanging si Spencer, ang kanyang sarili, at ang matandang Milo ang nakakaalam tungkol dito, ang tanging natitira ay si Irving mismo. Wala silang mailabas na anuman, at si Spencer ay bahagi ng operasyon, wala itong maidudulot na mabuti sa kanya kung gagawin niya ito.
Ang natira na lang ay ang matandang Milo, baka may nangyari sa kanya. Sa pag-iisip na ito, lumingon ang matandang Hale kay Kuya Milo. Old Master, you have to believe me. I would never reveal the secret. I've been following you all this time. How could I have the chance to reveal the secret? Nagulat si Elder Milo at mabilis na nagpaliwanag. 2,670. Lolo, hindi sa tingin ko ang mga tao natin ang nag-leak ng impormasyon. Noong nahuli si Carla, pinag-uusapan pa rin niya ang pangalan ni Terence. Ang kanyang kasintahan ay si Terence. I'm guessing na may date si Carla kay Terence bago ito, at hindi ako pinalad na nakabunggo ako ng baril. Maingat itong natahimik at pinag-aralan ni Irving. Imposibleng ilabas ni na Elder Milo at Spencer ang impormasyon, at si Tito Zo ang huling nakaalam. Kahit na gawin nila, huli na ang lahat. Dagdag pa, wala siyang anumang dahilan para gawin iyon na pilayan siya ni Terence at Chentian, at lubusan niyang kinasusuklaman si Terence. Kaya, pagkatapos pag-isipan ito lang ang posibleng paliwanag, at saka, sinabi rin ni Terence na may ganoong klaseng relasyon sila ni Carla. Say, malas lang ako. Kung alam kong si Carla ang babae ni Terence, hindi ko gagawin ito kahit na kailangan kong kumain ng tae. Ganun ba? Natigilan sandali ang ama ni Ivan, pagkatapos ay tumango siya at sinabing, kung magkamag-anak sina Terence at Carla, mahirap sabihin. Kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan ito. Sumawawang, kumusta ang sugat ni Irving? Old head? Napakalubha ng mga sugat ni Irving. Napakatuso nitong si Terence. Nang sumipa siya, hindi lang siya sumipa, dinagdagan pa niya ito ng purong enerhiya at pinasabog niya ang mga meridian sa paligid ng kanyang yang. Sa ibabaw, parang sira ang yang niya, pero sa totoo lang, kahit uminom siya ng maliit na recovery pill, gumaling lang ito sa ibabaw. Unless ginagamit niya ang malaking gamot sa loob. Sabi ni Sumaowang pagkatapos ng maingat na tingin. Seryoso ba yan? Nagulat si matandang Hale si Irving ang magiging pinuno ng bahay, at ang hidden house na si Hale ay hindi maaaring tumigil doon. Kung gayon, maliban sa recovering pill, mayroon pa bang ibang paraan? Mabilis niyang tanong. I can only try. I can't guarantee anything. 50%, sabi ni Sumaowang pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Mabuti yan, hanggat may pag-asa. Nakahinga ng maluwag ang ama ni Ivan. Of course, you don't have to worry too much, old master. The hidden house Hale won't cut off. Kahit na si Master Bing ay hindi na kayang makipagtalik, may isa pang paraan para gawin ang artificial insemination, pero mas nakakagulo. Si Sumaowang ay isang dalubhasa sa medisina, kaya tiniyak niya ang matandang master na si Hale. Mabuti naman. Nabuhayan ng loob ang ama ni Ivan. Then try your best. Buti na lang hindi ka nag-F*** sake. Nagdusa ka ng pagkawala dahil sa isang babae sa pagkakataong ito. Hindi ka na muling makakaranas ng ganitong uri ng pagkawala sa hinaharap. Ang puso ni Irving ay napuno ng luha. Umiiyak ako. Sige, isantabi muna natin ang bagay na ito sa ngayon. Matandang Milo, kailangan nating pag-isipan kung paano ito haharapin. Hindi nagtagumpay si Irving, kaya lalong lalala ang relasyon natin sa Hidden House York. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mapatahimik ang kanilang galit, sabi ni Old Hale. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Kuya Milo. Tila hindi na naghinala si Kuya Hale sa kanya. Gayunpaman, hindi siya makaisip ng isang magandang paraan upang harapin ito sa sandaling ito, kaya sinabi niya, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Irving, may ideya ka ba? Lumingon ang matandang Hale upang tingnan si Irving na ginagamot ni Sumaowang. Lolo, hindi ba pumunta si Terence? Bakit hindi na lang natin sabihin sa Hidden House York na si Terence ang kumuha kay Carla? Anyway, noong pinag-aaralan ko ito kasama si Spencer, ginawa rin natin. Hahayaan natin si Spencer na sabihin sa lolo niya na si Terence ang kumuha kay Carla, hindi ba iyon ang perpektong sagot sa pangungusap na iyon?
Naisip ito ni Irving at sinabing, hindi ba't utang natin kay Terence ang chi gathering pill na nakuha natin noong nakaraan? Ito ay isang maswerteng hit, kaya dapat ito ay pareho sa oras na ito, tama? Hindi mo magagawa sa pagkakataong ito. Umiling ang ama ni Ivan, huwag na nating pag-usapan ang katotohanang maaalala ni Carla ang nangyari pagkatapos mawala ang gamot, at may ebidensya siya. Kayong dalawang tanga, hindi mo man lang dinala ang kamera noong umalis ka, sa tingin mo ba hindi malalaman ng Hidden House York ang totoo? Ito. Naisip ito ni Irving at pumayag. Hindi lamang naaalala ni Carla ang katotohanan pagkatapos ng insidente, kahit na hindi niya naaalala, may mga kamera pa rin. Siya at si Tito Zo ay nagmamadali at nakalimutan ang tungkol dito. Ako. Natakot ako sa labas ni Terence. Paumanhin, matandang master. Sabi ni Uncle Zo, pinagpapawisan. Kalimutan mo na, malakas na tao si Terence, normal lang na matakot kayo. Kahit ang matandang ito, isang Sky Class Master, ay matatakot kay Terence. Hindi siya itinuloy ng ama ni Ivan, ngunit sinabing, Elder Milo, mayroon ka bang solusyon? Old Master, sa aking palagay, dahil hindi na natin ito maitatago, may iba pa bang paraan maliban sa pagkukusa na aminin ang ating mga pagkakamali? Sabi ni Elder Milo na may mapait na ngiti. Ito ay hindi tulad ng hindi natin maamin ang ating mga pagkakamali, maaari nating itulak ang lahat ng sisihin kay Spencer at sabihin na si Irving ay niloko niya. Hayaan mo akong mag-isip, hayaan mo akong ayusin ang aking mga iniisip. Ang matandang Hale ay isang tusong tao kung tutuusin, mabilis siyang nakagawa ng isang plano. Hindi ba in love si Carla kay Terence? May ideya ako, sasabihin na lang natin na si Spencer ay nasugatan ni Terence, at si Spencer ay gustong mag-higanti, ngunit wala siyang lakas, kaya hinayaan niya si Irving at kidnapin si Carla para mag-higanti kay Terence. Ano sa tingin niyo? Hahaha, genius ako. Oo. Tinampol ni Irving ang kanyang hita sa pananibik, ngunit si Sumaowang ay nasa gitna ng kanyang acupuncture, nagkulang ang karayom at dumiretso sa kanyang mga bola. Sumigaw si Irving, oh. Ang mga bola ko, ang sakit ng mga bola ko. Medyo nahiya rin si Sumaowang, ayos lang, maliit na sugat lang, hindi naman big deal. Master Bing, mangyaring huwag gumalaw. Okay. Sa sobrang takot ni Irving ay hindi siya naglakas loob na ihampas ang kanyang mga binti at sumigaw, Lolo, magandang galaw iyon, ngunit hindi ako masyadong maganda sa pagiging scapegoat ko kay Spencer. Nandito siya para sa akin, kung tutuusin. Hindi siya makakatakas kahit anong mangyari. Kahit na hindi mo siya sisihin, tiyak na hindi na siya gagaling sa pagkakataong ito. Mas mabuting hayaan siyang maging sayang at ipakita ang kanyang pinakamalaking halaga. Ikinawi ni Old Master Hale ang kanyang kamay at sinabi. Kailangang aminin ng isang tao na ang matandang Hale ay ang lalaki na gawa niyang tamaan ng bullseye ng 2 beses. Sa pagkakataong ito, sinisi niya ito kay Spencer, at higit sa kalahati ang tama niya. Maliban sa hindi niya alam ang halaga ni Carla sa Hidden House York, hindi niya alam na gusto ni Spencer na maghiganti sa Hidden House York. Tama siya tungkol sa paghihiganti ni Spencer kay Terence. Tama ka. Si Irving ay isang malupit na tao, at tumango siya bilang pagsang-ayon pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang ama. Si Uncle Zo naman ay lalo pang nasaraan ng loob ang Irving na ito ay hindi matalinong tao, isa lang siyang scapegoat, nagtitinda pagkatapos gamitin siya, anong klaseng tao siya. Nadama ni Uncle Zo na isang matalinong desisyon ang sundin si Terence, ang pagsunod kay Irving ay haantong lamang sa kanyang kamatayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.